Ang asawa ko ay nagdala ng napakagandang coat mula sa kanyang business trip, at kinabukasan, habang nasa trabaho siya, dumating ang kanyang kapatid na lalaki para bumisita. Nang makita niya ang coat, nagniningning ang mga mata niya at tinanong kung pwede niyang subukan. Napangarap lang daw niya ang ganito. Tumawa ako at tumango. Pero nang isuot niya ito at lumapit sa salamin, bigla siyang sumigaw ng malakas. Tanggalin mo sa akin. Ang natuklasan ko pagkatapos noon ay nagpalamig ng dugo sa akin, at napagtanto ko na malapit na akong mamatay, kahit hindi ko alam. Pero hayaan niyo akong ikwento mula sa simula, dahil mahalaga ang bawat detalye. Si Isabel ay bumalik mula sa business trip, 2 gabi na ang nakalipas. 17 taon na kaming kasal at sa edad kong 51. Akala ko kilala ko na siya ng lubusan. Trabaho niya bilang konsultant sa international firm at madalas siyang magbiyahe. Minsan 1 linggo sa 1 buwan, minsan higit pa. Sanay na ako sa mga pagkawala niya. Bulag-bulagan akong nagtitiwala sa kanya. Nang gabing iyon nang dumating siya, napansin ko na lalong masigla siya. Dala niya ang energy na lagi niyang ipinapakita pagkatapos magsara ng magandang kontrata. Naghapunan kaming magkasama. Ikinuwento niya ang mga meeting, kung gaano kahirap ang biyahe, ang hotel kung saan siya tumira. Normal lahat, pang-araw-araw, katulad ng dati. Walang sa boses, sa galaw, sa mata niya na nagbigay ng hinala sa akin sa mangyayari pagkatapos. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko siyang nagbubukas ng maleta sa kwarto. Jomar, halika nga sandali. Masayang tawag niya. Pagpasok ko, may hawak siyang eleganteng kahon na may cream na papel at silver na laso. May dala akong espesyal para sa iyo, sabi niya habang inyabot ito. Kumikinang ang mata niya sa pag-ibig at pag-aalala na naisip ko. Maingat kong binuksan ang kahon at natulala ako sa nakita. Napakaganda nitong coat na kulay deep charcoal gray na hindi ko pa nakikita sa damit. Perpekto ang hiwa, European style, sophisticado. Malambot na parang sutla, pero matibay ang pagkakahawak. Italian brand ang nakalagay sa tag. Hirap bigkasin. Isabel, siguradong malaki ang gastos nito. Sabi ko ng totoo. Hindi pa ako nabigyan ng ganito kaganda. Ngumiti siya at suminkog di hombros. Deserve mo to, love. Napakahirap mo magtrabaho, sumasakripisyo para sa atin, at hindi mo binibigyan ang sarili mo ng ganito. Nakita ko to sa boutique ko malapit sa hotel, at agad naisip kita. Isipin mo kung gaano ka kagwapo pag sinuot mo sa end-of-year dinner ng kumpanya mo. Niyakap niya ako at nagpasalamat ako. Naantig sa pagmamahal na naisip ko. That night, isinabit ko ang coat sa aparador. Naisip kong subukan. Pero gabi na at pagod ako. Bukas ko na susubukan ng maayos, sabi ko sa sarili. Kung alam ko lang noon ang totoo, kung naimagine ko man lang ang katotohanan sa likod ng regalo, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Pero natulog ako, mahimbing, walang bangungot, walang anumang kutob na ang coat na yon ay hindi regalo, kundi sentensya ng kamatayan na maingat na binalot. Kinabukasan miracles. Maaga siyang tumayo si Isabel tulad ng dati. Nag-ayos para sa opisina. Hinalikan ako sa pisngi at umalis. Day off ko dahil nagtrabaho ako noong weekend para kay kumpanya. Nagalmusal ako ng mahinahon, nag-check ng email, naisip lumabas maglakad. Normal na umaga, walang bakas na malapit nang magbago ang lahat. Bandang alas negatibo, 11 ng umaga tumunog ang doorbell. Binuksan ko at si Oscar, kapatid ni Isabel. Matagal ko na siyang hindi nakita, siguro halos 1 taon. Sa ibang lungsod siya nakatira at bihira magpunta. Jomar, buti nandito ka, sabi niya nang malapad ang ngiti. May mga kailangan akong asikasuhin sa Maynila, kaya naisipan kitang puntahan. Nandyan ba si Isabel? Sinabi ko na nasa trabaho siya, pero pumasok siya. Masaya akong makita siya. Naupo kami sa sala. Nagkwentuhan ng mga walang kwentang bagay, trabaho niya, pamilya, buhay sa probinsya nila. Magaan ang usapan. Maya-maya tumayo siya papunta sa CR at pagbalik. Dumaan sa halway patungo sa kwarto namin. Nakabukas ng bahagya ang pinto at kita ang aparador. Iniwan ko ang coat sa labas ng aparador kaninang umaga para susubukan ko mamaya. Narinig ko ang paghanga niya. Jomar, saan mo nakuha yung coat na yan? Nakaupo siya sa pintuan ng kwarto. Titig na titig sa damit. Tumayo ako at lumapit. Dala ni Isabel mula sa biyahe niya. Mayabang kong sabi. Lumapit siya. Hinawakan ang tela ng may paggalang. Grabe, hindi pa ako nakakita ng ganito. Siguradong lampas $5,000 to. Tumingin siya sa akin nang nagniningning ang mata. Parang bata na gustong-gusto ang nakikita. Pwede ko bang subukan, please? Pangarap ko lang to.
Nangako akong mag-iingat. Tumawa ako sa sobrang excited niya. Si Oscar talaga. Mahilig sa magagandang damit na hindi niya kayang bilhin sa sahod niya. Sige, sige, sabi ko nang walang dudang. Walang dahilan para tanggihan. Koot lang naman. Ano bang mangyayari? Maingat niyang kinuha ang koot, parang seremonya, at isinuot. Medyo maluwag dahil payat siya kaysa sa akin. Pero maganda pa rin. Lumakad siya sa malaking salamin sa kwarto. Tinitignan ang sarili. Inaayos ang kwelyo, ngumingiti. Parang milyonaryo ako, biro niya. Nakalina ako sa pintuan, naaliw sa reaksyon niya. Pero pagkatapos mga 30 segundo, biglang nawala ang ngiti niya. Nagbago ang mukha niya. Una namutla, tapos nanlaki ang mata sa takot at nagsimulang kamutin ang braso ng walang tigil. Ano yan? Tanong ko ng gulilat. Hindi siya sumagot. Sa halip, sumigaw siya, tanggalin mo sa akin. Nanginginig ang kamay niya habang sinusubukang tanggalin ang koot. Pero parang hindi sumusunod ang daliri. Hirap na hirap ang hininga niya. Tumakbo ako at tinulungan siyang tanggalin. Itinapon ko sa sahig at hinawakan ang balikat niya. Oscar, ano ba yan? Namumula ang balat niya sa mga parte na direktang hinawakan ng koot. Lalo na sa lig at pulso. Kamot ng kamot siya ng sobra hanggang magkagasgas. Sumusunog, hingal niya, sumusunog ang balat ko. Parang libu-libong karayom. Hindi niya natapos dahil nagsimulang umubo ng malakas. Dinumog ako ng takot. Hindi ko pa nakita ang ganito. Halos kaladkarin ko siya sa sala at pinaupo. Tumakbo ako para sa tubig at basang tuwalya. Pagbalik ko, nakataas na ang shirt niya at kita ang mga pulang bukol na kumakalat sa dibdib pataas sa lig. Tumawag ka ng ambulansya. Bulong niya ng paos. Please, Jomar, may mali talaga. Tinawagan ko ang emergency nang nanginginig ang kamay. Habang naghihintay, pinapanood ko siyang magulo sa sofa, kamot ng kamot. Mabilis na kumakalat ang bukol. Masyadong mabilis para simpleng allergy lang. Emergency. Ano ang problema niyo? Tanong sa kabilang linya. Ipinaliwanag ko ng maayos. Malubhang allergic reaction. Hirap huminga, bukol sa buong katawan. Papunta na ang ambulansya. Manatili sa linya, sabi ng operator. Walang katapusan ang susunod na 0 minuto. Nagsimulang hirapan talaga si Oscar huminga. Hirap na hirap ang dibdib niya. Pinahiran ko ng malamig na tuwalya ang noo, habang binibigyan ako ng instructions. May history ba ng allergy? Tanong niya. Hindi ko alam. Sabi ko ng pakiramdam ko walang kwenta. Kilala ko si Oscar ng matagal. Kapatid ng asawa ko at hindi ko pa siya nakitang may sakit. Wala siyang binanggit na allergy. Ano ang nahawakan niya? Tumingin ako sa kwarto kung saan nakahiga pa ang koot. Sa koot. Subukan lang niya. Nang dumating ang ambulansya, mabilis at profesional ang mga paramedic. Sinuri si Oscar. Kinuha vital signs, binigyan ng oxygen. Anaphylactic shock, sabi ng isa. Dapat naming dalhin agad. Inilagay siya sa stretcher, habang sinusubukan kong ipaliwanag. Nandyan pa ang koot? Tanong ng mas bata. Tumango ako. Huwag mong hawakan, babala niya. Kung yon ang dahilan, delikado yan. Sasama kami sa ospital. Sumakay ako sa ambulansya nang walang isip. Sa daan, pinapanood ko kung paano binibigyan ng gamot si Oscar. Pinapamonitor ang hininga. Gising siya, pero halatang takot na takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Hindi ko pa naranasan ang ganito. Bulong niya sa ilalim ng oxygen mask. Instant, Jomar. Pagkahawak lang ng koot sa balat ko, parang apoy. Lubhang nakaapekto sa akin ang mga salita niya. Hindi normal. Wala sa mga ito ang normal. Sa ospital, diretso sa ER. Naiwan ako sa waiting area. Naglalakad-lakad habang sinusubukang intindihin ang nangyari. Tinawagan ko si Isabel ng 3 beses, pero hindi sumagot. Nag-iwan ako ng voice message. Isabel, tawagan mo ako agad. Nasa ospital si Oscar. May problema sa quote na ibinigay mo. Hindi ko na binanggit ang detalye, dahil hindi ko rin alam kung paano i-explain ang hindi ko maintindihan. 2 oras bago lumabas ang doktor, para kausapin ako. Matanda na siya, may gray na buhok at seryosong mukha. Kamag-anak ba kayo ng pasyente? Tanong niya. Sinabi ko na bayaw ako. Kapatid ng asawa ko si Oscar. Tumango siya. Matatag na si Oscar ngayon. Malubha ang reaksyon, pero mabuti ang response sa antihistamine at steroids. Iobserba namin ng hindi bababa sa 24 oras. Malaking ginhawa ang naramdaman ko. Ano ang dahilan nito, doktor? Nagkunot ang noo ng doktor. Yan ang kakaiba. Tinanong namin kung may kilalang allergy at sinabi niyang wala. Kahit sa pagkain,
gamot, tela, wala. Una itong ganitong reaksyon sa 43 taon niya. Tumigil siya at tinitigan ako ng may pagka-curious. Sinabi mong dahil sa quote. Bago ang quote na yon, tumango ako. Regalo ng asawa ko kahapon. Dala mula sa business trip. Sinuot mo na ba? Tanong ng doktor. May halong pag-aalala sa boses niya. Hindi pa. Plano kong subukan ngayon, pero dumating si Oscar, at siya ang unang sumubok. Mga 1 minuto lang. Tinitigan ako ng doktor. Buti na lang. Ganito kabilis at malakas na reaksyon, ay hindi tipikal sa ordinaryong allergy sa tela. May ipapagawa ako. Huwag mong gamitin ang quote, hanggat hindi natin alam ang eksaktong dahilan. At kung pwede, ilagay sa selyadong bag. Kailangan naming suriin. Nagpalamig ang dugo ko. Suriin ang quote. Bakit? Maingat na pinili ng doktor ang salita. Dahil sa 30 taon kong karera, nakakita ako ng lahat ng klaseng reaksyon. Pero iba to. Ang bilis, ang lakas, ang pamamahagi ng sugat ay hindi tumutugma sa normal na pattern. Baka may industrial chemical, malakas na dye o hindi regulated na preservative sa tela. Kailangan naming ay eliminate. Dahan-dahang tumango ako habang lumalaki ang kakaibang discomfort sa dibdib ko. Humingi ako ng permiso para makita si Oscar. Nakaupo siya sa observation bed. May eye at cream sa braso at lig. Pagkakita sa akin, sinubukan niyang ngumiti pero parang grimace. Sorry, Jomar, sinira ko ang regalo mo. Lumapit ako at umiling. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga buhay ka. Pero hindi siya mukhang kumbinsido. Sobrang kakaiba, bulong niya. Hindi lang simpleng kati o init. Parang natutunaw ang balat ko. Parang may kumakain mula labas papasok. At ang amoy. Nagkunot siya ng noo. May kakaibang amoy sa koot. Hindi ko napansin agad dahil banayad. Pero pag alis ko at sinadya kong amuyin, may chemical. Dapat hindi naroroon. Anong klaseng amoy? Tanong ko nang fully alert na ako. Ipinikit ni Oscar ang mata para alalahanin. Parang gamot o cleaning product, pero mas malakas, mas nakakapenetrate. Hindi ko ma-describe ng eksakto. Nag-ikot sa utak ko ang impormasyong yon. Mamahaling lutsuri coat, amoy chemical. Walang sense. Lumabas ako ng ospital nang dumidilim na. Tinawagan na rin ako ni Isabel pag-uwi ko. Ano ang nangyari? Nakita ko ang messages mo. Si Oscar, okay lang ba? May pag-alala sa boses niya, pero hindi sobra. Ikinalat ko lahat. Ang pagbisita, ang quote, ang reaksyon, ang ospital. Tahimik sa kabilang linya. Nakakatakot, sabi niya sa wakas. Pero halata namang allergic siya sa tela o dye. May mga taong ganito sa ilang materials. Kawawang kapatid ko. Makatwiran ang paliwanag niya, lohikal, pero may nakakainis sa tono niya. Masyadong kalmado, masyadong mabilis sumagot. Sabi ng doktor, wala siyang history ng allergy. Sinabi ko, may una talagang beses, sagot niya ng magaan. Buti na lang hindi ikaw ang unang sumubok. Isipin mo kung nangyari sa'yo. May kakaiba sa mga salitang yon na nagpatigil sa akin sa gitna ng kalye. Naisip ko ang eksena. Ako sumusubok ng quote, kaninang umaga tulad ng plano. Ako ang makakaramdam ng apoy na inilarawan ni Oscar. Ako ang mabubuwal mag-isa sa bahay. Walang makakatawag ng tulong. At bigla, parang kidlat, naalala ko. Kagabi, nang ibigay ni Isabel ang regalo, sinabi niya specifically, isipin mo kung gaano kakagwapo pag sinuot mo sa end-of-year dinner ng kumpany mo. 2 araw na lang yon. Indirect na sinasabi niya na gamitin ko agad. Ay debut para doon. Isabel, nandyan ka pa ba? Ang boses niya ang nagbalik sa akin sa realidad. Nandito ako, sagot ko ng automatiko. Pauwi na ako. Diretso ka bang uwi pagkatapos ng work? Nagdalawang isip siya saglit, pero napansin ko. May kailangan pa akong tapusin na report. Mga alas negatibo siyam ako makakauwi. Nagpaalam kami at nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero ngayon tumatakbo na ang isip ko sa direksyong ayaw kong puntahan. Nang makarating ako sa bahay, ang una kong ginawa ay pumunta sa kwarto. Nandun pa rin ang koot kung saan ko iniwan, nakahiga sa sahig. Tinitigan ko ito mula sa pintuan nang hindi hinahawakan. Mukhang walang masama, elegante, mahal, pero paulit-ulit sa utak ko ang sinabi ng doktor. Huwag mong gamitin ang quote hanggat hindi natin alam ang eksaktong dahilan. Pumunta ako sa kusina, kumuha ng latex gloves na ginagamit sa paglilinis at malaking plastic bag na may zipper. Maingat kong hinawakan ang quote gamit ang guwantes. Tinitingnan sa ilalim ng ilaw. Perpekto pa rin ang deep charcoal gray, walang mansa, walang anumang kakaiba. Pero nang ilapit ko sa ilong ko, naramdaman ko. Tama si Oscar. May banayad na amoy, halos hindi halata,
Hindi yung tipikal na amoy ng bagong damit. Chemical ito, artipisyal, nakakabagabag. Isinukso ko ang coat sa bag at sinilyohan. Nang mahigpit. That night, hindi ako makatulog. Dumating si Isabel pasado alas negatibo siyam. Pagod na pagod at mukhang mahabang araw. Tinanong ko kung kumusta si Oscar, at nagpakita siya ng tamang pag-aalala. Tinanong kung pupuntahan ba natin siya bukas, kung may kailangan ba ang kapatid niya. Mukhang tama lahat, natural, pero hindi ko mapigilan na obserbahan siya. Naghahanap ng anumang senyales na magpapatunay o magpapawalang sala sa lumalaking discomfort sa dibdib ko. Sa hapunan, sinabi ko na iminungkahi ng doktor na suriin ang coat. Naghihintay ako ng reaksyon. Kahit ano na magbibigay ng hint. Tumango lang siya. Makatwiran yan. Baka may masyadong malakas na preservative na ginamit ng tindahan. Dapat bang humingi ng refund kung sira pala? Lohikal na sagot niya. Baka paranoid lang talaga ako. Baka aksidente lang talaga. Malas lang. Pero bigla siyang nagtatanong ng isang bagay na nagpalamig ng dugo ko. Saan mo inilagay ang coat ngayon? Kaswal ang tono pero may intensity sa mata niya na wala roon kanina. Inilagay ko sa selyadong bag tulad ng sinabi ng doktor. Sagot ko habang maingat na tinitingnan siya. Nakita ko na bahagyang tumigas ang daliri niya sa tinidor saglit. Mabuting iniisip, sabi niya. Sa aparador, umiling ako. Sa garahe, malayo sa kahit ano. That night, mabilis siyang nakatulog, o mukhang ganun. Gising ako, nakatitig sa kisame. Nakikinig sa regular na hininga niya. Hindi tumitigil ang isip ko sa pag-reply ng mga pangyayari. Hindi normal ang reaksyon ni Oscar. Malinaw na sinabi ng doktor na sa 30 taon niya. Hindi pa siya nakakita ng ganito. At ngayon, tinatanong ni Isabel kung saan ang coat na may halos hindi na disgis na urgency. Nag-iisip ba ako ng kung ano-ano o may totoong nakakatakot na nangyayari? Alas negatibo 3 na madaling araw. Tumayo ako ng walang ingay at pumunta sa study. Binuksan ko ang laptop at nag-search tungkol sa malubhang allergic reactions sa damit. Nakita ko ang mga kaso ng contact dermatitis, irritation mula sa dye, reaction sa formaldehyde, sa anti-wrinkle treatment. Pero wala ang tumutugma sa bilis at lakas ng nangyari kay Oscar. Wala ang nagpapaliwanag sa pakiramdam na natutunaw ang balat na inilaawan niya nang may takot sa mata. Kaya nag-search ako ng iba. Mga chemical na nagdudulot ng chemical burn sa contact. Mahaba at nakakatakot ang listahan. Industrial acids, caustic agents, ilang pesticide, chemical irritants sa less lethal weapons. Ang ilan ay maaring masipsip sa balat at magdulot ng systemic damage. Ang ilan ay walang kulay, walang amoy, o madaling itago. Isinara ko ang laptop na may sakit sa tiyan. Bakit ko ba iniimbestigahan to? Ano bang ipinapahiwatig ng sarili kong isip? Kinabukasan, maaga umalis si Isabel papuntang opisina. Tumawag ako sa trabaho na masama ang pakiramdam at hindi makakapasok. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong magkaroon ng sagot. Una, tinawagan ko ang ospital para tanungin si Oscar. Sinabi ng nurse na stable siya kagabi at malamang makakauwi na sa hapon. Hiniling kong makausap ang doktor na dumalo sa kanya. Pagkaakyat niya sa linya, direkta kong tinanong, Doc, gaano kadalas ang ganitong malubhang reaksyon sa taong walang history ng allergy? May katahimikan. Jomar, sasabihin ko ng tapat dahil sa tingin ko may dapat pansinin dito. Kumpleto kaming nagpa-blood test kay Oscar kagabi. Ang resulta ay may elevated markers na tumutugma sa exposure sa malubhang chemical irritant. Hindi simpleng allergy sa tela. Parang may nakontak ang balat niya sa lason. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig sabihin nun eksakto? Ibig sabihin malamang may mali sa coat na yon na hindi dapat naroroon. Baka aksidenteng kontaminasyon sa pagmamanupaktura o pagpapadala. O baka sadya. Hindi ko masasabi nang walang pagsusuri. Nandyan pa ba? Kinumpirma ko na selyado sa bag. Mabuti. Bibigyan kita ng kontak ng kaibigan ko. Si Mauro Reyes. Forensic chemist siya. Karamihan sa pulisya ang kliyente, pero may private consultation din. Kung may makakapagsabi kung ano ang nasa coat na yan, siya yon. At isa pa, hanggang hindi natin alam kung ano yan, huwag mong hayaang hawakan ng kahit sino ang damit na yon. Kinuha ko ang number ni Mauro nang nanginginig ang kamay. Pagkababa ng tawag, nakaupo ako sa sofa na nakatitig sa cellphone. Forensic chemist, pulisya. Hindi dapat naugnay ang mga salitang, yan sa regalo ng asawa ko. Absurdo to. Dapat. Pero tinawagan ko pa rin ang number. Sinagot ni Mauro sa ikatlong ring. Malalim at propesyonal ang boses niya. Maingat kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang regalo, ang reaksyon, ang diagnosis ng doktor. Pwede mo bang dalhin ang coat ngayon?
Tanong niya ng walang drama. Pwede kong gawin ang preliminary analysis ngayong hapon. Kung may abnormal na chemical sa tela, malalaman ko. Tinanong ko kung magkano. $500 para sa basic analysis. 1,000 kung kailangan ng mas malalim na test. Mahal, pero kailangan. Dadalhin ko sa 1 oras. Binigyan niya ako ng address, private lab sa kabilang dulo ng Maynila. Bago umalis, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa ginawa sa loob ng 17 taon ng kasal. Tiningnan ko ang cellphone ni Isabel. Naiwan niya sa kusina habang nagcha-charge. Walang password. Hindi pa siya naglagay noon. Lagi kong naisip na sagin yon ng transparency, ng tiwala. Binuksan ko ang recent messages, normal na usapan sa mga katrabaho, kaibigan, sa akin, walang kahina-hinala. Tiningnan ko ang emails, reports sa trabaho, meeting confirmations, ads. Pero sa deleted folder, may email mula 3 linggo na ang nakalipas. Mula kay Ivan Santos. Subject, confirmation. Binuksan ko. Lahat handa na para sa 25. Nandun na ang package sa napagkasunduan. Tandaan, laging may guwantes. Walang iwang bakas. Parang gumagalaw ang sahig sa ilalim ko. December 25 yon. 5 araw na ang nakalipas. Araw na bumalik si Isabel mula sa biyahe. Araw na ibinigay niya sa akin ang code. Nanginginig ang kamay ko, halos may tapon ang cellphone. Nag-search ako ng iba pang email mula kay Ivan Santos. May isa pang mas matanda. 2 buwan na ang nakalipas. Sigurado ako nagagana to, sulat ni Isabel. Sagot ni Ivan, gagana. Hindi mahahalata kung tama ang pagkakagawa. Mukhang natural. Walang magdududa. Hindi regular ang paghinga ko. Natural, hindi mahahalata. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Kinuha ko ang screenshot ng 2 email gamit ang sarili kong cellphone. Pawis na pawis ang kamay ko. Binisita ko ulit ang buong history nila ni Ivan. Pero yon lang ang natira. Siguradong binura niya ang iba. Nag-search ako ng Ivan Santos sa internet. Wala akong nahanap na eksaktong tumutugma. Ilang profile sa social media, pero wala na malinaw na koneksyon kay Isabel. Sino ba talaga ang lalaking to? Kaibigan ba? Kasabwat? Sa ano? Iniwan ko ang cellphone kung saan ko nahanap at pumunta sa garahe. Kinuha ko ang bag na may coat, hinawakan sa harap ko. Ang bagay na mukhang walang masama na, to ay maaring maglaman ng sagot na hindi ko sigurado kung gusto kong malaman. Pero huli na para umurong. Tumawid na ako sa linya nang tingnan ang cellphone ni Isabel. Tumawid din ako sa isa pang linya nang makipag-ugnayan sa forensic chemist. Ngayon kailangan kong tapusin hanggang dulo. Ang lab ni Mauro ay nasa discreet na building ng opisina. Personal niya akong sinalubong. Lalaki mga 60 anyos na may makapal na salamin at seryosong mukha. Inabot ko ang selyadong bag. Alam mo ba eksaktong hinahanap natin? Tanong niya habang tinitingnan ito laban sa ilaw. Kahit anong chemical na hindi dapat nasa normal na coat. Sagot ko, anumang maaring magdulot ng contact burn, malubhang irritation, dermal absorption. Tumango si Mauro ng dahan-dahan. Pinapaliit niyan ang saklaw. Baka diluted acid, strong alkali, organic solvents, o kahit ilang contact poison. Gagawin ko muna ang spectroscopic analysis ng tela, tapos specific chemical tests. Kung may makita ako, dapat may preliminary results sa 4 o 5 oras. Saan kita pwedeng tawagan? Binigyan ko ang number ko at dagdag niya habang papalabas ako. Kung makakita ako ng talagang mapanganib, na malinaw na hindi aksidente, kailangan kong i-report sa authorities. Protocol yan. Tumango ako. Bahagi ng akin ang umaasa na walang makita. Naparanoia ko lang to, maling pagkakaintindi. Pero ang ibang bahagi, ang nakabasa ng emails, nakakita ng reaksyon ni Oscar. Alam na makakahanap si Mauro ng mali at kapag nangyari yon, hindi na magiging pareho ang buhay ko. Ang mga susunod na oras ang pinakamahaba sa buhay ko. Hindi ako mapakali sa bahay, kaya lumabas ako, maglakad ng walang direksyon sa Maynila. Hindi tumitigil ang isip ko sa pag-ikot ng lahat. Ang emails nina Isabel at Ivan, ang paraan ng pagtatanong niya kung saan ang quote, ang malakas na reaksyon ni Oscar, ang sinabi ng doktor tungkol sa toxic substances. Lahat tumutugma sa pattern na tinatanggihan ng utak ko, pero kinikilala na ng instinto ko. Dumaan ako sa isang cafe at naupo sa likod. Nag-order ako ng espresso na hindi ko ininom. Inilabas ko ang cellphone at binasa ulit ang screenshots ng emails. Mukhang natural. Walang magdududa. Natural na mamatay ako. Dumating ang salita sa isip ko nang may brutal na linaw. Sinusubukan ba ni Isabel na patayin ako? Absurdo, impossible, halos matawa ako ng malakas.
Pero namatay ang tawa sa lalamunan ko dahil alam kong hindi ito imposible. Nagsimulang alalahanin ko ang mga detalye noong mga nakaaang buwan na noon ay mukhang walang halaga. 2 buwan na ang nakalipas. Iminungkahi ni Isabel na i-update natin ang life insurance. Mas matanda na tayo, Jomar. Dapat mas malakas ang coverage. Pinirmahan ko ang papeles ng hindi talaga binabasa. Nagtitiwala sa kanya tulad ng dati. Magkano ba ang policy? Sino ang beneficiary? Hindi ko man lang alam. Nagdulot ng pagduduwal ang ideya. Naalala ko rin na 3 buwan na ang nakalipas. Mas madalas na siyang magbiyahe. Dati 1 linggo sa 1 buwan. Ngayon halos 2. Lagi may makatwirang dahilan, bagong kliyente, expansion ng company, importanteng projects. Hindi ko man lang kinwestiyon. Bakit ko gagawin? Buong-buo ang tiwala ko sa asawa ko. O noon, dahil ngayon bawat alaala ay may halong hinala. Bawat mabait na galaw ay posibleng kalkulado. Pumunta ako sa kusina. Kumuha ng latex gloves na ginagamit sa paglilinis at malaking plastic bag na may zipper. Maingat kong hinawakan ang coat gamit ang guwantes. Tinitingnan sa ilalim ng ilaw. Perpekto pa rin ang deep charcoal gray. Walang mansa. Walang anumang kakaiba. Pero nang ilapit ko sa ilong ko, naramdaman ko. Tama si Oscar. May banayad na amoy, halos hindi halata. Hindi yung tipikal na amoy ng bagong damit. Chemical ito. Artipisyal, nakakabagabag. Isinukso ko ang coat sa bag at sinelyohan ng mahigpit. That night, hindi ako makatulog. Dumating si Isabel pasado 9:00. Pagod na pagod at mukhang mahabang araw. Tinanong ko kung kumusta si Oscar at nagpakita siya ng tamang pag-aalala. Tinanong kung pupuntahan ba natin siya bukas, kung may kailangan ba ang kapatid niya. Mukhang tama lahat, natural, pero hindi ko mapigilan na obserbahan siya. Naghahanap ng anumang senyales na magpapatunay o magpapawalang sala sa lumalaking discomfort sa dibdib ko. Sa hapunan, sinabi ko na iminungkahi ng doktor na suriin ang coat. Naghihintay ako ng reaksyon. Kahit ano na magbibigay ng hint. Tumango lang siya. Makatwiran yan. Baka may masyadong malakas na preservative na ginamit ng tindahan. Dapat bang humingi ng refund kung sira pala? Lohikal na sagot niya. Baka paranoid lang talaga ako. Baka aksidente lang talaga. Malas lang. Pero bigla siyang nagtatanong ng isang bagay na nagpalamig ng dugo ko. Saan mo inilagay ang coat ngayon? Kaswal ang tono pero may intensity sa mata niya na wala roon kanina. Inilagay ko sa selyadong bag tulad ng sinabi ng doktor. Sagot ko habang maingat na tinitingnan siya. Nakita ko na bahagyang tumigas ang daliri niya sa tinidor saglit. Mabuting iniisip, sabi niya. Sa aparador, umiling ako. Sa garahe, malayo sa kahit ano. That night, mabilis siyang nakatulog, o mukhang ganun. Gising ako, nakatitig sa kisame. Nakikinig sa regular na hininga niya. Hindi tumitigil ang isip ko sa pag-reply ng mga pangyayari. Hindi normal ang reaksyon ni Oscar. Malinaw na sinabi ng doktor na sa 30 taon niya. Hindi pa siya nakakita ng ganito. At ngayon, tinatanong ni Isabel kung saan ang coat na may halos hindi na disgis na urgency. Nag-iisip ba ako ng kung ano-ano o may totoong nakakatakot na nangyayari? 3:00 na madaling araw. Tumayo ako ng walang ingay at pumunta sa study. Binuksan ko ang laptop at nag-search tungkol sa malubhang allergic reactions sa damit. Nakita ko ang mga kaso ng contact dermatitis, irritation mula sa dye, reaction sa formaldehyde, sa anti-wrinkle treatment. Pero wala ang tumutugma sa bilis at lakas ng nangyari kay Oscar. Wala ang nagpapaliwanag sa pakiramdam na natutunaw ang balat na inilaawan niya nang may takot sa mata. Kaya nag-search ako ng iba. Mga chemical na nagdudulot ng chemical burn sa contact. Mahaba at nakakatakot ang listahan. Industrial acids, caustic agents, ilang pesticide, chemical irritants sa less lethal weapons. Ang ilan ay maaring masipsip sa balat at magdulot ng systemic damage. Ang ilan ay walang kulay, walang amoy, o madaling itago. Isinara ko ang laptop na may sakit sa tiyan. Bakit ko ba iniimbestigahan to? Ano bang ipinapahiwatig ng sarili kong isip? Kinabukasan, maaga umalis si Isabel papuntang opisina. Tumawag ako sa trabaho na masama ang pakiramdam at hindi makakapasok. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong magkaroon ng sagot. Una, tinawagan ko ang ospital para tanungin si Oscar. Sinabi ng nurse na stable siya kagabi at malamang makakauwi na sa hapon. Hiniling kong makausap ang doktor na dumalo sa kanya. Pagkaakyat niya sa linya, direkta kong tinanong, Doc, gaano kadalas ang ganitong malubhang reaksyon sa taong walang history ng allergy? May katahimikan. Jomar, sasabihin ko ng tapat dahil sa tingin ko may dapat pansinin dito. Kumpleto kaming nagpa-blood test kay Oscar kagabi.
Ang resulta ay may elevated markers na tumutugma sa exposure sa malubhang chemical irritant. Hindi simpleng allergy sa tela. Parang may nakontak ang balat niya sa lason. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig sabihin nun eksakto? Ibig sabihin malamang may mali sa quote na yon na hindi dapat naroroon. Baka aksidenteng kontaminasyon sa pagmamanupaktura o pagpapadala. O baka sadya. Hindi ko masasabi nang walang pagsusuri. Nandyan pa ba? Kinumpirma ko na selyado sa bag. Mabuti. Bibigyan kita ng kontak ng kaibigan ko, si Mauro Reyes. Forensic chemist siya. Karamihan sa pulisya ang kliyente, pero may private consultation din. Kung may makakapagsabi kung ano ang nasa quote na yan, siya yon. At isa pa, hanggat hindi natin alam kung ano yan, huwag mong hayaang hawakan ng kahit sino ang damit na yon. Kinuha ko ang number ni Mauro nang nanginginig ang kamay. Pagkababa ng tawag, nakaupo ako sa sofa na nakatitig sa cellphone. Forensic chemist, pulisya. Hindi dapat naugnay ang mga salitang, yan sa regalo ng asawa ko. Absurdo to. Dapat. Pero tinawagan ko pa rin ang number. Sinagot ni Mauro sa ikatlong ring. Malalim at propesyonal ang boses niya. Maingat kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang regalo, ang reaksyon, ang diagnosis ng doktor. Pwede mo bang dalhin ang quote ngayon? Tanong niya ng walang drama. Pwede kong gawin ang preliminary analysis ngayong hapon. Kung may abnormal na chemical sa tela, malalaman ko. Tinanong ko kung magkano. 25,000 pesos para sa basic analysis. 50,000 kung kailangan ng mas malalim na test. Mahal, pero kailangan. Dadalhin ko sa 1 oras. Binigyan niya ako ng address, private lab sa kabilang dulo ng Maynila. Bago umalis, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa ginawa sa loob ng 17 taon ng kasal. Tiningnan ko ang cellphone ni Isabel. Naiwan niya sa kusina habang nagcha-charge. Walang password. Hindi pa siya naglagay noon. Lagi kong naisip na sagin yon ng transparency, ng tiwala. Binuksan ko ang recent messages. Normal na usapan sa mga katrabaho, kaibigan, sa akin, walang kahina-hinala. Tiningnan ko ang emails, reports sa trabaho, meeting confirmations, ads. Pero sa deleted folder, may email mula 3 linggo na ang nakalipas. Mula kay Ivan Santos. Subject, confirmation. Binuksan ko. Lahat handa na para sa 25. Nandun na ang package sa napagkasunduan. Tandaan, laging may guwantes. Walang iwang bakas. Parang gumagalaw ang sahig sa ilalim ko. December 25 yon. 5 araw na ang nakalipas. Araw na bumalik si Isabel mula sa biyahe. Araw na ibinigay niya sa akin ang quote. Nanginginig ang kamay ko, halos may tapon ang cellphone. Nag-search ako ng iba pang email mula kay Ivan Santos. May isa pang mas matanda. 2 buwan na ang nakalipas. Sigurado ako nagagana to, sulat ni Isabel. Sagot ni Ivan, gagana. Hindi mahahalata kung tama ang pagkakagawa. Mukhang natural. Walang magdududa. Hindi regular ang paghinga ko. Natural, hindi mahahalata. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Kinuha ko ang screenshot ng 2 email gamit ang sarili kong cellphone. Pawis na pawis ang kamay ko. Binisita ko ulit ang buong history nila ni Ivan. Pero yon lang ang natira. Siguradong binura niya ang iba. Nag-search ako ng Ivan Santos sa internet. Wala akong nahanap na eksaktong tumutugma. Ilang profile sa social media, pero wala na malinaw na koneksyon kay Isabel. Sino ba talaga ang lalaking to? Kaibigan ba? Kasabwat? Sa ano? Iniwan ko ang cellphone kung saan ko nahanap at pumunta sa garahe. Kinuha ko ang bag na may quote, hinawakan sa harap ko. Ang bagay na mukhang walang masama na, to ay maaring maglaman ng sagot na hindi ko sigurado kung gusto kong malaman. Pero huli na para umurong. Tumawid na ako sa linya nang tingnan ang cellphone ni Isabel. Tumawid din ako sa isa pang linya nang makipag-ugnayan sa forensic chemist. Ngayon kailangan kong tapusin hanggang dulo. Ang lab ni Mauro ay nasa discreet na building ng opisina. Personal niya akong sinalubong. Lalaki mga 60 anyos na may makapal na salamin at seryosong mukha. Inabot ko ang selyadong bag. Alam mo ba eksaktong hinahanap natin? Tanong niya habang tinitingnan ito laban sa ilaw. Kahit anong chemical na hindi dapat nasa normal na quote, sagot ko, anumang maaring magdulot ng contact-borne, malubhang irritation, dermal absorption. Tumango si Mauro ng dahan-dahan. Pinapaliit niyan ang saklaw. Baka diluted acid, strong alkali, organic solvents, o kahit ilang contact poison. Gagawin ko muna ang spectroscopic analysis ng tela, tapos specific chemical tests. Kung may makita ako, dapat may preliminary results sa 4 o 5 oras.
Saan kita pwedeng tawagan? Binigyan ko ang number ko at dagdag niya habang papalabas ako. Kung makakita ako ng talagang mapanganib, na malinaw na hindi aksidente, kailangan kong i-report sa authorities. Protocol yan. Tumango ako. Bahagi ng akin ang umaasa na walang makita. Naparanoia ko lang to, maling pagkakaintindi. Pero ang ibang bahagi, ang nakabasa ng emails, nakakita ng reaksyon ni Oscar. Alam na makakahanap si Mauro ng mali at kapag nangyari yon, hindi na magiging pareho ang buhay ko. Ang mga susunod na oras ang pinakamahaba sa buhay ko. Hindi ako mapakali sa bahay, kaya lumabas ako, maglakad ng walang direksyon sa Maynila. Hindi tumitigil ang isip ko sa pag-ikot ng lahat. Ang emails nina Isabel at Ivan, ang paraan ng pagtatanong niya kung saan ang quote, ang malakas na reaksyon ni Oscar, ang sinabi ng doktor tungkol sa toxic substances. Lahat tumutugma sa pattern na tinatanggihan ng utak ko, pero kinikilala na ng instinto ko. Dumaan ako sa isang cafe at naupo sa likod. Nag-order ako ng espresso na hindi ko ininom. Inilabas ko ang cellphone at binasa ulit ang screenshots ng emails. Mukhang natural. Walang magdududa. Natural na mamatay ako. Dumating ang salita sa isip ko nang may brutal na linaw. Sinusubukan ba ni Isabel na patayin ako? Absurdo, impossible, halos matawa ako ng malakas. Pero namatay ang tawa sa lalamunan ko dahil alam kong hindi ito imposible. Nagsimulang alalahanin ko ang mga detalye noong mga nakaang buwan na noon ay mukhang walang halaga. 2 buwan na ang nakalipas. Iminungkahi ni Isabel na i-update natin ang life insurance. Mas matanda na tayo, Jomar. Dapat mas malakas ang coverage. Pinirmahan ko ang papeles nang hindi talaga binabasa. Nagtitiwala sa kanya tulad ng dati. Magkano ba ang policy? Sino ang beneficiary? Hindi ko man lang alam. Nagdulot ng pagduduwal ang ideya. Naalala ko rin na 3 buwan na ang nakalipas. Mas madalas na siyang magbiyahe. Dati 1 linggo sa 1 buwan. Ngayon halos 2. Lagi may makatwirang dahilan, bagong kliyente, expansion ng company, importanteng projects. Hindi ko man lang kinwestiyon. Bakit ko gagawin? Buong-buo ang tiwala ko sa asawa ko. O noon, dahil ngayon bawat alaala ay may halong hinala. Bawat mabait na galaw ay posibleng kalkulado. Ang cellphone ko tumunog, nagulat ako. Si Mauro. Jomar, kailangan kitang bumalik sa lab, may nakita ako. Tense ang boses niya. Ano ang nakita mo? Tanong ko habang bumibilis ang tibok ng puso. Mas mabuti ng personal ko ipapaliwanag. Pwede ka bang pumunta ngayon? Tiningnan ko ang relo. 3.5 oras na ang lumipas. Papunta na ako. Sagot ko habang tumatayo na. Ang biyahe pabalik sa lab ay parang blur ng anxiety. Nag-drive ako sa autopilot. Naghahanda ang isip ko sa sasabihin ni Mauro. Pagdating ko, nakahintay na siya sa reception na may mukha na hindi maganda ang ibig sabihin. Dinala niya ako sa opisina niya nang walang salita. Sa mesa niya ay may mga microscopic photos at printed reports. Jomar, ang quote ay kontaminado ng isang partikular na chemical. Simula ni Mauro nang walang paligoy-ligoy. Tinatawag itong dimethyl sulfoxide na hinaluan ng modified organophosphate compound. Lubhang mapanganib ito. Naupo ako nang bigla sa upuan sa harap niya. Ano ang ginagawa nito eksakto? Tinanggal ni Mauro ang salamin at tinitigan ako diretso. Ang dimethyl sulfoxide ay solvent na nagpapadali sa pag-absorb ng balat. Sa madaling salita, pinapayagan nitong mas madaling pumasok ang ibang substance sa balat. Ang organophosphate ay uri ng neurotoxin. Parang sinuntok ako sa tiyan. Lason. Tumango si Mauro ng seryoso. Ang partikular na compound na, to ay binago para kumilos ng dahan-dahan. Hindi agad nakamamatay, pero unti-unting sinisira ang nervous system. Ang unang sintomas ay mukhang heart attack o stroke. Pag nalaman na lason pala, huli na. Clinical at eksakto ang mga salita niya. Nakakatakot. Paano napunta yan sa quote? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Ipinakita ni Mauro ang mga larawan. Ang substance ay nakababad sa loob ng quote, lalo na sa lig, pulso, at loob ng braso, mga lugar na maraming blood vessels kaya mabilis ang absorption. Hindi ito aksidente. May sadyang naglagay nito, at may alam kung paano ito gagana ng perpekto. Gaano katagal bago ako maapektuhan? Tanong ko na parang malayo ang boses ko. Ayon sa concentration, kung isinuot mo yan ng 4 o 5 oras, malaking dosis ang maabsorb mo. Magsisimula ang sintomas gabiring yon o kinabukasan, pagduduwal, hilo, panghihina. Sa loob ng 3 o 4 na araw, malubhang problema sa puso. Sa loob ng 1 linggo, multiple organ failure. At sa mata ng doktor na hindi specifically naghahanap ng poisoning, mukhang natural lahat.
Tahimik akong nagproseso ng impormasyon. Maingat na pinlano ni Isabel ang pagkamatay ko. Binili niya ako ng coat na may lason. Umaasa na isusuot ko sa dinner ng kumpani ko. Matagal akong may expose sa event na puno ng tao. Maraming saksi na makukumpirma na mukhang okay ako. Kapag nagsimula ang sintomas, walang mag-ugnay ng dots. Lalaking 51 anyos na biglang atake sa puso. Trahedya. Pero hindi suspetsoso. Jomar. Tawag ni Mauro na nagbalik ako sa realidad. Kailangan kong malaman kung paano mo nakuha ang coat na to. Ito ay ebidensya ng attempted homicide. Kailangan kong i-report sa pulisya. Tinitigan ko siya habang nag-iisip kung ano ang sasabihin. Sa wakas, inilabas ko ang cellphone at ipinakita ang screenshots ng emails nina Isabel at Ivan. Tahimik niyang binasa. Lalong lumala ang ekspresyon niya. Ang asawa mo, sabi niya sa wakas. Hindi tanong yon. Sagot ko ng walang emosyon. Regalo niya sa akin 3 gabi na ang nakalipas. Sabi niya binili niya sa boutique sa business trip niya. Umiling ng dahan-dahan si Mauro. Walang boutique ang nagtitinda ng damit na may lason. Espeyal na ginawa to. Si Ivan Santos ay dapat may kalaman sa chemistry o may access sa controlled substances. Ganito klaseng modified organophosphate ay hindi basta-basta makukuha. Kailangan ng specialized knowledge para gawin yan. Naisip ko ang emails. Nandun na ang package sa napagkasunduan. Laging may guwantes. Si Ivan ang naghanda ng coat na may lason at ibinigay kay Isabel sa biyahe niya. Dinala niya sa bahay, ibinigay sa akin ng may ngiti. Sinabi specifically kung kailan gamitin. At kung hindi dumating si Oscar para bumisita. Kung hindi niya gustong subukan dahil sa simpleng curiosity. Ako na ngayon ang unti-unting namamatay ng walang alam kung bakit. Kailangan kong mag-file ng formal complaint. Sabi ko kay Mauro. Pero bago yon, kailangan ko ng higit pang impormasyon. Pwede mo bang itago ang coat bilang ebidensya? Panatilihing ligtas. Tumango siya. Siyempre. Ilalagay ko sa sealed container at gagawin ko ang copies ng lahat ng analysis. Pero Jomar, alam mo na lubhang seryoso to. Sinusubukan ka patayin ng asawa mo. Kailangan mong pumunta sa pulisya ngayon din. Alam ko, sagot ko. Pero una kailangan kong maintindihan kung bakit. Kailangan kong malaman kung sino si Ivan Santos at ano ang relasyon niya kay Isabel. Kailangan kong malaman kung may iba pa. Kung ito lang ang simula ng mas malaki. Tinitigan ako ni Mauro ng may pag-aalala. Mag-ingat ka. Ang taong kayang maglano ng ganito ay lubhang mapanganib. Huwag mong ipagsapalaran ang sarili mo sa pag-iimbestiga mag-isa. Lumabas ako ng lab na may kopya ng analysis sa backpack ko. Nagtatakip ang araw, kulay orange at purple ang langit. Maganda ang sunset, yung tipo na dati naming pinapanood ni Isabel mula sa bintana ng sala. Ilang beses kaming nakaupo roon, magkahawak kamay, nag-uusap tungkol sa future natin. Lahat pala'y kasinungalingan. O baka hindi lahat. Baka noong una totoo. Pero may punto na nagbago. Kailangan kong malaman kung kailan at bakit. Sa halip na umuwi, nag-drive ako sa isang discreet na hotel at nagpa-check-in. Hindi pa ako makabalik. Hindi ko kayang makita si Isabel at magpanggap na normal ang lahat. Ngayong alam ko na ang totoo, kailangan ko ng oras para mag-isip, para maglano ng susunod na hakbang. Tinawagan ko ang trabaho at sinabi na may family emergency at wala ako sa loob ng ilang araw. Tapos tinawagan ko si Isabel. Saan ka? Tanong niya pagkasagot. May pag-aalala sa boses. Tinawagan kita sa opisina pero wala ka raw. Pinanatili ko ang kalmado, neutral na boses. Kasama ko si Oscar. Na-discharge na siya sa ospital at mag-isa siya. Kaya tutuloy ako sa kanya ngayong gabi para siguradong okay siya. May katahimikan. Ang bait mo naman, sabi ni Isabel sa wakas. May dala ba akong dalhin? Damit. Hindi, okay lang ako, sagot ko. May washing machine naman si Oscar. Bukas na ako uwi. Mas matagal na katahimikan. Okay lang ba talaga, Jomar? Parang iba ang tono mo. Saglit kong naisip na sigawan siya sa telepono. Harapin siya, hingi ng sagot, pero pinigilan ko. Pagod lang, sabi ko, matinding araw ang lumipas. Nagbulong siya tungkol sa pahinga at nagpaalam kami. Naupo ako sa kama ng hotel na nakatitig sa cellphone. Ngayon darating ang pinakamahirap. Kailangan kong hanapin si Ivan Santos. Kailangan kong malaman ng eksakto kung ano ang nangyayari bago pumunta sa pulisya. Dahil may iba pa rito, isang bagay na hindi ko pa nakikita ng buo. Hindi natural na malupit si Isabel. Kilala ko siya, o akala ko kilala ko. Para marating ang puntong to, para planuhin ng malamig ang pagpatay sa asawa, dapat may malakas na dahilan. Pera, ibang lalaki,
o pareho. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang mag-search ng seryoso. Buong gabi akong nag-imbestiga. Una, tiningnan ko ang finances namin. Walang kakaiba sa joint account namin. Pero naalala ko na may personal account si Isabel na binuksan niya years ago para sa bonuses niya sa trabaho. Hindi ko pa yon natingnan dahil nagtitiwala ako. Ngayon mukhang katangahan ang tiwalang yon. Na-access ko gamit ang email niya. Sinubukan ang passwords based sa important dates. Sa pangatlong TRY, pumasok. Anniversary date namin. Mapait ang irony. Ang nakita ko ay nagpalamig ng dugo ko. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, halos 500,000 pesos ang na-transfer ni Isabel sa account na hindi ko kilala. Regular ang transfers, 50,000 dito, 75,000 doon. Laging may vague description tulad ng consultancy o professional services. Tinrace ko ang receiving account. Nakarehistro sa pangalan ng company na Advanced Technical Solutions. Nag-search ako ng company sa internet. May generic website na nag-aalok ng specialized consultancy. Hindi tinutukoy kung ano. Ang registered address ay shared office building. Amoy facade lahat. Sigurado akong si Ivan Santos ang nasa likod niyan. Nagpatuloy ako sa pag-search sa email ni Isabel. Nakita ko pa ang ibang deleted communications na hindi niya na fully na-delete. Thread mula 4 na buwan na ang nakalipas kung saan nagdedebate sila ni Ivan tungkol sa risks at guarantees. Sinigurado ni Ivan na proven ang method niya at gumana na dati. Dati, ilang tao na ba ang namatay dahil sa lason na ginawa ni Ivan Santos? May references din sa mga pagkikita. Nagkita ng personal sina Isabel at Ivan ng hindi bababa sa 6 na beses sa nakaraang 3 buwan. Lagi sa ibang hotel. Lagi sa mga supposed business trips niya. Tumutugma ang dates sa absences niya. Isa sa emails ay may attached photo nila sa restaurant. Magkahawak kamay sa mesa, nakangiti. Ang message, malapit na tayong maging malaya. Ang salitang malaya ay tumunog sa ulo ko. Gusto ni Isabel na makawala sa akin. Hindi lang divorce, simple yon, legal, civilized. Hindi, gusto niya ang kamatayan ko. Gusto niya ang pera mula sa insurance nang walang komplikasyon ng paghahati ng ari-arian. Gusto niyang magsimula ulit kay Ivan nang walang koneksyon sa akin. Walang awkward explanations, walang social guilt. Isa lang na batang biyuda na malungkot na nagdadalamhati sa asawang biglaang namatay. Nag-search ako ng info tungkol kay Ivan Santos gamit ang data na meron ako. Sa wakas nakahanap ako ng profile sa professional network. Inilarawan ang sarili bilang industrial chemist na may experience sa specialized formulations. Nagtrabaho siya ng maraming taon sa pharmaceutical company na nagsara dahil sa skandal tungkol sa unauthorized tests. Wala akong detalyeng nahanap tungkol sa skandal. Pero malinaw ang implikasyon. May kalaman siya, access sa dangerous substances, at mukhang walang moral scruples. May photo sa profile niya. Mga 45 anyos, maitim na buhok na may gray sa gilid, confident na ngiti, attractive sa polished at professional na paraan. Tinitigan ko ng matagal, sinusubukang intindihin kung ano ang nakikita ni Isabel sa kanya, bukod sa kasabwat sa pagpatay. Baka ang pangako ng ibang buhay, mas exciting. Baka simpleng hindi ako yon. Alas negatibo 4 ng madaling araw. Nakahanap ako ng iba. Email mula 8 buwan na ang nakalipas. Matagal bago magsimula ang obvious planning. Sulat ni Isabel kay Ivan. Hindi ko na kaya ang buhay na to. Parang nakatrap ako. Mabuti siya, pero hindi sapat. Kailangan ko ng higit pa. Sagot ni Ivan. Kunin mo kung ano ang gusto mo. Masyadong maikli ang buhay para sayangin sa mediocrity. May mga paraan para makuha ang gusto mo nang hindi isakripisyo ang financial future mo. Doon nagsimula. Hindi lang lover si Ivan, manipulator siya. Nakita niya ang dissatisfaction ni Isabel at ginawang plano ng pagpatay. Siguradong ipinangako niya na magkasama sila. Mayaman sa insurance money, walang magdududa, at tuluyang nakagat ni Isabel ang pain. Isinara ko ang laptop na may malalim na pagod na walang kinalaman sa kakulangan ng tulog. 17 taon ng kasal na nabawasan sa ganito. Trahisyon, sakim, attempted murder. Naisip ko ang lahat ng moments na pinaniwalaan ko. Lahat ng beses na sinabi niyang mahal niya ako. Kailan ba tumigil na totoo yon? O hindi ba talaga naging totoo? Pero hindi ko pinayagan ang sarili ko na malunod sa self-pity. May impormasyon na ako, may ebidensya. Oras na gawing aksyon. Tinawagan ko si Mauro alas negatibo 7 ng umaga. May nakita pa ako, sabi ko, bank transfers, emails, ebidensya ng relasyon kay Ivan Santos. Lahat tumuturo na pinlano, to ng maraming buwan. Tahimik na pinakinggan ni Mauro, habang ikinukuwento ko lahat. Kailangan mong pumunta sa pulisya ngayon.
Sabi niya ng matatag. Sapat na to para sa formal investigation. Pero bago pumunta sa pulisya, ginawa ko ang isang risky na bagay. Gumawa ako ng fake email at nagsulat kay Ivan Santos. Nagpapanggap bilang potential client na interesado sa specialized services niya. Vagili kong binanggit na may problema ako na nangangailangan ng discreet solution at may referral mula sa mutual contact. Hindi ko inaasahan na sasagot, pero kailangan kong subukan. Sa sorpresa ko, sumagot si Ivan sa loob ng wala pang 2 oras. Ang mga serbisyong iniaalok ko ay nangangailangan ng absolute discretion at may malaking halaga. Kung seryoso ka, pwede nating pag-usapan ang details ng personal. Ang initial consultation fee ko ay 250,000 pesos, non-refundable. Sumagot ako na handa akong magbayad at nagsuggest ng public place para magkita. Nagpropose siya ng CAF sa Maynila para sa hapon ding yon. Kabaliwan, alam ko. Dapat diretso na ako sa pulisya gamit ang lahat ng meron ako. Pero kailangan kong makita siya. Kailangan kong marinig siyang magsalita. Kailangan kong kumpirmahin sa sarili kong mata kung sino ang lalaking na nakumbinsi ang asawa ko na patayin ako. Baka rin gusto kong maintindihan kung paano gumagana ang operasyon niya. Kung ilan pang tao ang nasa panganib. Maingat akong naghanda para sa pagkikita. Nakaset ang cellphone ko sa discrete audio recording. Nagpadala rin ako ng message kay Mauro na eksaktong kung saan at kailan ako magiging, na may instructions na tawagan ang pulisya kung walang balita sa loob ng 3 oras. Hindi perfect na plano, pero pinakamabuti na meron ako. Dumating ako sa CAF 30 minuto ng maaga. Naupo ako sa mesa malapit sa bintana na may magandang visibility. Nag-order ako ng kape na hindi ko ininom at naghintay. Alas negatibo 3 eksakto, pumasok si Ivan Santos. Eksakto siyang kamukha ng photo niya, polished, professional, confident. Naghanap siya sa paligid hanggang magkatinginan kami. Sinabi ko na magdadala ako ng specific magazine para ma-identify. Lumapit siya ng may friendly smile at inabot ang kamay. Nice to meet you. Hinawakan ko ang kamay na yon na may pagkasuklam. Ang kamay na to ang gumawa ng lason na dapat pumatay sa akin. Likewise, sagot ko ng neutral ang boses. Naupo kami at diretso siya sa punto. Anong klaseng problema ang kailangan mong isolve? Lumapit ako at binaba ang boses. Yung parehong klaseng problema na nasolve mo kamakailan para sa kliyente na nagngangalang Isabel. Biglang nawala ang ngiti ni Ivan. Tumigas ang mata niya at saglit kong nakita ang mapanganib na bagay sa ilalim ng polished facade. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi niya ng mahina. Mukhang may pagkakamali. Inilabas ko ang cellphone at ipinakita ang isa sa screenshots ng emails nila. Nakita ko na nawala ang kulay sa mukha niya. Sino ka talaga? Ako si Jomar. Sagot ko habang pinapanood ang reaksyon niya. Ang asawa ni Isabel, ang lalaking dapat patay na ngayon dahil sa quote na may lason na ginawa mo. Tumalikod si Ivan sa upuan na parang sinuntok. Mabilis ang galaw ng mata niya. Naghahanap ng exit, nagkalkula ng options. Ito ay bitag, sabi niya sa wakas. Nagre-record ka nito, di ba? Hindi ko tinanggihan. Walang saysay. Pakinggan mo ako ng mabuti. Patuloy ko ng kalmado ang boses, kahit ang puso ko ay tumatalon. May quote ako. Pinagsuri ko sa forensic chemist, at nakita eksakto ang inilagay mo roon. Dimethyl sulfoxide na may modified organophosphate. May emails ako nina ikaw at Isabel. May records ako ng bank transfers na ginawa niya sa iyo. May sapat na ebidensya para malock kayo pareho dahil sa premeditated attempted murder. Tahimik si Ivan, halatang nag-isip ng mabilis. Sa wakas nagsalita siya ng controlled na boses. Kung may lahat kanyan, bakit ka nandito nakikipag-usap sa akin sa halip na nasa pulisya? Mabuting tanong, dahil gusto ko malaman kung bakit, sagot ko. Gusto kong maintindihan kung paano ang isang talented chemist ay nagtatapos sa paggawa ng lason para patayin ang mga asawang abala. Gusto kong malaman kung ilang beses mo na to ginawa dati. May isang bagay sa tono ko na mukhang nakumbinsi siya na totoo ako. Kaya bahagyang lumuwag siya. Hindi pa dati, sabi niya. Si Isabel ang una at huli, obvious na. Hindi ako naniniwala ng buo, pero pinayagan ko siyang magpatuloy. Nagkakilala kami 1 taon na ang nakalipas sa isang conference. Nandoon siya para sa work. Ako nag-present tungkol sa industrial applications ng chemical compounds. Nag-connect kami, nagsimulang magkita. Sa una, adventure lang. Kailan naging plano ng pagbatay? Tanong ko. Tumingin si Ivan sa bintana na parang naghahanap ng tamang salita. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa iyo. Kung gaano kabore ang buhay niya, kung gaano siya nakatrap. Binanggit niya ang malaking life insurance ninyo.
Nagbiro ako ng kalahating seryoso tungkol sa kung gaano mas madali ang maging biyudo kaysa mag-divorce. Hindi ko inakalang seryoso niya. Pero seryoso niya, sabi ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Nagsimulang pilitin niya ako. Sabi niya kung talagang mahal ko siya, makakahanap ako ng paraan para magkasama kami nang hindi nawawala ang lahat sa divorce. Nag-research siya tungkol sa contact poisons. Ipinakita sa akin ang articles. Nagsimulang magkaroon ng hugis ang ideya at ako. Patawarin nawa ako ng Diyos, hindi ko siya pinigilan. Sa halip, nagsimulang isipin ko kung paano gagana. Bakit? Tanong ko ng totoo ang pagkalito. May career ka, may valuable knowledge. Bakit isusugal mo lahat para sa insurance money? Mapait na tumawa si Ivan. Career. Natapos ang career ko nang matanggal ako sa pharmaceutical company. May utang ako na lampas 1 million pesos. Wala nang reputasyon sa industry. Si Isabel ang nagbigay ng way out. Kukunin niya ang insurance money. Makukuha ko ang kalahati. Magsisimula ulit kami sa ibang bansa. Kaya pera lang pala to. Sabi ko na may galit at paghama. Papatayin mo ako para sa 5 million pesos. Tinitigan niya ako sa unang beses. Hindi lang pera. Nangako si Isabel na magkasama kami, na magbuo ng buhay. In love ako sa kanya. Alam kong pathetic na marinig mula sa taong kakumpisal lang na pinlano ang pagpatay sa iyo. Pero totoo yon. Mahal ka ba niya? Tanong ko. Parang nasaktan siya sa tanong. Sa tingin ko, o naisip ko, ngayon hindi na ako sigurado sa kahit ano. Tahimik kami saglit. Sa paligid namin, nag-uusap ang mga tao sa CAF. Tumatawa, nabubuhay ng normal nang walang kaalam-alam sa usapan namin. Paano eksaktong gumana ang plano? Tanong ko. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye. Nagdalawang isip si Ivan, pero nagsalita rin. Ang compound na sinindesize ko ay idinisenyo para dahan-dahang masipsip sa balat. Kapag nasa bloodstream na, nakikialam sa transmission ng nerve signals. Ang unang sintomas ay mukhang cardiac event. Sakit sa dibdib, hirap huminga, panghihina. Pag nag-imbestiga ang doktor ng totoo, huli na. At kahit makita nila ang compound sa system mo, napakabihirang kaya malamang i-attribute nila sa accidental environmental exposure. At ang quote, dagdag ko, inilagay ko ang compound sa loob, specifically sa mga lugar na may pinakamaraming kontak sa balat, lig, pulso, loob ng braso. Gumamit ako ng microencapsulation technique para dahan-dahang mailabas ang compound sa init ng katawan at galaw. Binigay sa akin ni Isabel ang eksaktong sukat ng quote na kailangan mo. Kinuha ko yon sa kontak ko sa Europe, tinriat ko sa sarili kong lab, at ibinigay sa kanya sa huling biyahe niya. Nakakatakot ang meticulousness ng plano. Laging may guwantes ka. Tanong ko na naalala ang email. Siyempre, lethal ang compound, kahit sa maliit na halaga. Kaya ganun kalala ang reaksyon ng kapatid ni Isabel. Kahit maikling exposure ay nagdulot ng significant damage. Kung isinuot mo ng maraming oras tulad ng plano ni Isabel, malaking dosis ang maaabsorb mo. Halos mamatay si Oscar. Sabi ko ng matigas ang boses. Dahil sa inyo. Nasa ospital siya dahil gusto niyang subukan ang quote na may lason na ginawa ninyo para sa akin. Namutla si Ivan. Hindi namin alam na may iba pang hahawak nito. Wala yon sa plano. Mahina ang depensa niya at alam niya. Bihirang perpekto ang plano ng pagpatay. Sagot ko ng may sarkasmo. Inilabas ko ang cellphone at pinatay ang recording. Tinitigan ako ni Ivan ng nerbiyos. Ano ang gagawin mo ngayon? Pinag-isipan ko ang tanong. May options ako. Pwede kong diretso sa pulisya gamit ang lahat ng ebidensya na nakolekta ko plus ang recorded confession na to. Maaresto sina Isabel at Ivan, maproseso, malamang makonvict. Malinaw at simple na hustisya. Pero may isa pang opsyon na magbibigay sa akin ng higit na kontrol. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabi ko sa wakas, isang beses lang. Isusulat mo ang complete confession ng lahat. Paano kayo nagkakilala ni Isabel? Paano ninyo pinlano ang pagpatay? Lahat ng technical details ng lason, ang money transfers, lahat. Pipirmahan mo at ipapanotarize, ibibigay mo sa akin ang confession na yon kasama ng anumang physical evidence mo, lab notes, communications kay Isabel, receipts na materials na binili mo, at kapalit nito, tanong niya ng maingat. Kapalit, bibigyan kita ng 24 oras para mawala bago ako pumunta sa pulisya. Sapat na oras para makalabas ng bansa kung matalino ka. Pero kung babalik ka man, kung susubukan mong i-contact si Isabel, kung gagawin mo kahit ano na magpapaisip sa akin na banta ka pa rin, iaabot ko ang lahat sa authorities at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Tinitigan ako ni Ivan na may halo ng sorpresa at ginhawa. Bakit mo to gagawin para sa akin?
Hindi para sa kanya, syempre, para sa akin. Gusto kong hawakan to sa paraan ko. Gusto ko ang kontrol na sinubukan ni Isabel na agawin sa akin. Dahil ikaw ay tool lang, sagot ko. Si Isabel ang talagang gusto ng kamatayan ko. Siya ang karapat-dapat sa buong atensyon ko. Ikaw ay simpleng mahinang lalaki na gumawa ng masamang desisyon para sa pera. Hindi ka nagkakahalaga ng oras ko. Matagal kaming nagtitigan. Sa wakas tumango siya. Gagawin ko. Ibibigay ko sa iyo bukas sa oras na to. Tumayo ako para umalis, pero pinigilan niya ako. Jomar, alam kong wala ng saysay ngayon, pero talagang sorry ako. Hindi dapat ako sumali rito. Tinitigan ko siya ng walang emosyon. Tama ka. Wala ng saysay. Lumabas ako ng CAF na nanginginig ang mga binti. Ang adrenaline na nagpanatili sa akin ng kalmado sa usapan kay Ivan ay nagsimulang mawala. Iniiwan akong pagod na pagod. Naupo ako sa kotse ng maraming minuto. Humihinga lang, pinoproseso ang lahat ng narinig ko. Kinumpirma ng confession ni Ivan ang pinakamasamang hinala ko. Si Isabel ang nag-orchestrate ng lahat ng maingat. Gumamit ng despete na lalaki para maisakatuparan ang plano. Nag-drive ako pabalik sa hotel at binisita ang audio recording. Malinaw ang bawat salita, dokumentado. Inamin ni Ivan na gumawa siya ng lason. Ipinaliwanag kung paano gumagana, detalyado ang buong plano. Solid na ebidensya yon. Kahit mawala siya tulad ng iminungkahi ko. Gumawa ako ng copies ng recording sa 3 lugar. Cellphone ko, email ko, at USB na itinago ko sa bagahe ko. That night, tinawagan ako ni Isabel. Nandun ka pa rin kay Oscar? Tanong niya. Kaswal ang boses, pero may tension sa ilalim. Sinungaling ko. Mas maayos na siya. Pero gusto ko pang manatili isang gabi para siguradong okay siya. May katahimikan. Jomar, tiningnan mo ba ang quote na ibinigay ko sa iyo? Naisip ko baka ibalik natin sa tindahan at bumili ng iba pagkatapos ng nangyari kay kapatid ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-aalala siya sa quote, sa ebidensya. Huwag kang mag-alala, sagot ko ng magaan ang tono. Inilagay ko sa garahe tulad ng sinabi ng doktor. Pag-uwi ko, titingnan natin ng magkasama. Isa pang katahimikan. Ang doktor. Aling doktor? Sinumpa ko sa isip ang pagkakamali ko. Ang doktor sa ospital, improvise ko. Inirekomenda niyang itago hanggat hindi natin alam ang dahilan ng reaksyon ni Oscar. Precaution lang. Naiintindihan ko, sabi ni Isabel ng dahan-dahan. Sige, magpahinga ka, miss kita. Ang mga salitang dati nagpapainit sa puso ko, ay ngayon ay nagdudulot lang ng pagduduwal. Ako rin, sinungaling ko. Nagpaalam kami at nakatitig ako sa cellphone. Nag-alala siya, baka naghihinala na may mali. Kailangan kong mabilis na kumilos bago siya magdesisyon na kumilos muna. Kinabukasan, dumating si Ivan sa CAF eksakto sa oras na napagkasunduan. Mukhang masama ang pakiramdam niya. Parang hindi nakatulog. Inabot niya sa akin ang makapal na sobre. Nandun na lahat, sabi niya ng paos ang boses. Complete confession, pinirmahan at notarized kaninang umaga. Lab notes ko na nagpapaliwanag ng synthesis ng compound. Kopya ng lahat ng emails kay Isabel, kasama ang mga binura niya. Receipts ng materials na binili ko, lahat. Binuksan ko ang sobre at tiningnan ang documents. Eksakto ang kailangan ko. Detalyado at compromising ang confession. Nakasulat sa technical language ng professional chemist. May dates, specific quantities ng substances, descriptions ng process. Alam ba ni Isabel na alis ka? Tanong ko. Umiling siya. Sinabi ko na may business trip ako. Wala siyang hinala. Pero may tanong ako. Sasabihin mo ba sa kanya na nag-usap tayo? Pinag-isipan ko. Sa bandang huli. Pero hindi pa ngayon. Una kailangan kong hawakan to sa paraan ko. Tumango si Ivan at tumayo para umalis. Jomar, sabi niya bago umalis. Alam kong hindi mo naniniwala. Pero talagang minahal ni Isabel ang dati. Mga buwan na ang nakalipas ipinakita niya sa akin ang lumang pictures ninyo. Kinuwento niya ang mga kwento noong bagong kasal kayo. May nagbago sa kanya, may nabali. Hindi ko alam kung ano. Pero ang babaeng minahal ko ay hindi na yung naglano ng pagkamatay mo. Baka hindi talaga umiral ang ibang babaeng yon. Sagot ko ng malamig. Baka pag-arte lang lahat. Umalis si Ivan nang walang iba pang sinabi. Pinanood ko siyang maglakad sa kalye, hanggang mawala sa karamihan. Malamang hindi ko na siya muling makikita. Bahagi ng akin ay nagtataka kung talagang alis siya, o bumibili lang ng oras. Walang saysay, meron na ako ang kailangan ko. Ngayon darating ang pinakamahirap, harapin si Isabel. Pero bago yon,
Kailangan kong siguraduhin na protektado ang lahat ng ebidensya at nasa tamang kamay. Tinawagan ko si Mauro at hiniling na magkita kami. Ipinakita ko ang confession ni Ivan at ang iba pang documents. Nanlaki ang mata niya habang binabasa. Pure gold to sa terms ng ebidensya, sabi niya. Kasama ang analisis ng court. Airtight na ang kaso. Itago mo lahat sa lab mo, pakiusap ko. Kailangan kong ligtas hanggat hindi ako handa pumunta sa pulisya. Nagkunot ang noo ni Mauro. Gaano katagal ka maghihintay? Bawat araw na lumilipas ay risk. Kung may hinala si Isabel, baka tumakas o sirain ang ebidensya. Tama siya, pero kailangan kong gawin to ng tama. 1 o 2 araw pa, pangako ko. Kailangan ko lang tapusin ang ilang loose ends. That afternoon, sa wakas umuwi ako. Nasa sala si Isabel na nagtatrabaho sa laptop. Pagkakita sa akin, lumiwanag ang mukha niya sa ngiti na mukhang totoo. Jomar, buti bumalik ka. Namiss kita. Tumayo siya at niyakap ako. Mekanikal kong niyakap pabalik. Nararamdaman ang complete disconnect sa pagitan ng mga salita niya at ng tunay niyang intensyon. Ang babaeng yumakap sa akin ay naglano ng kamatayan ko. Nagbayad para lasonan ako. Binilang ang araw hanggang sa libing ko. Kumusta si Oscar? Tanong niya habang naupo kami. Mas maayos na, sagot ko. Halos fully recovered na. Tumango siya na mukhang may ginhawa. Nakakatakot ang ginawa ng kapatid ko. Hindi ko inakalang magiging ganun kadelikado ang simpleng allergy. Pinanood ko ang mukha niya habang nagsisinungaling. Naghahanap ng senyales ng guilt o discomfort. Wala akong nakita. Perfect performance. Isabel, sabi ko ng maingat, may itatanong ako tungkol sa court. Nakita ko na bahagyang tumigas ang muscles niya. Ano yon? Inilabas ko ang cellphone at ipinakita ang photo ng receipt na isinama ni Ivan sa documents. Purchase receipt ng chemicals para sa lason. Alam mo ba kung ano to? Tinitigan niya ang larawan. Pumuti ang mukha niya. Hindi, ano yan? Naguguluhan ang boses niya. Pero ipinagkanulo siya ng mata niya. May panic doon. Ito ay resibo ng pagbili ng dimethyl sulfoxide at organophosphate compounds. Paliwanag ko ng kalmado. Parehong chemicals na nakita sa forensic analysis ng court na ibinigay mo sa akin. Parehong chemicals na halos pumatay kay Oscar. Parehong chemicals na pumatay sa akin kung isinuot ko yan. Biglang tumayo si Isabel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Forensic analysis. Bakit mo ginawa yon? Sinusubukan niyang magmukhang galit. Pero halata ang takot. Tumayo rin ako at inilabas ang sobre na may confession ni Ivan. Dahil pagkatapos ng reaksyon ng kapatid mo, may hindi tama, kaya dinala ko ang quote sa forensic chemist at nalaman na may lason ito. Ridikulo yan, sabi ni Isabel habang umaatras. Siguradong pagkakamali, aksidenteng kontaminasyon sa manufacturing. Umiling ako, hindi aksidente, sadya to. At may complete confession ako mula kay Ivan Santos na nagpapaliwanag eksakto kung paano niya ginawa, bakit niya ginawa, at sino ang humingi nito. Inilabas ko ang confession mula sa sobre at ipinakita. Gusto mo bang basahin? Napakadetalyado. Nawala ng tuluyan ang kulay sa mukha niya. Sinubukan niyang agawin ang papeles, pero inilayo ko. Paano mo nakuha yan? Bulong niya. Nagkita kami ni Ivan kahapon, sagot ko. May napaka-interesant na usapan kami tungkol sa contact poisons, life insurance, at murder plans. Sinabi niya sa akin lahat, Isabel. Lahat. Bumagsak siya sa sofa na nanginginig. Jomar, pwede ko bang ipaliwanag? Simulan niya ng basag ang boses. Hindi yon ang iniisip mo. Tumawa ako ng walang humor. Hindi yon ang iniisip ko. Sa tingin ko pinlano mo akong patayin gamit ang quote na may lason para makolekta ang insurance money at makatakas kasama ang lover mo. Mali ba ako sa kahit ano? Nagsimulang umiyak siya. Totoong luha ang tumutulo sa pisngi niya. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. Parang nakatrap ako, sobrang miserable. Nagbigay si Ivan ng way out. Ang way out ay divorce. Sagot ko ng matigas ang boses. Hindi, murder. Kailan eksaktong tumigil akong maging asawa mo at naging obstacle na kailangang tanggalin? Hindi siya sumagot. Pinanood ko siyang umiyak na walang emosyon na nararamdaman. Ang babaeng tunakasama ko sa 17 taon ay estranghero na. Sabihin mo ang totoo, demand ko. Minahal mo ba talaga ako kahit minsan? Itinaas niya ang mukha, pula at namamaga ang mata. Bulong niya, noong una, minahal kita. Maganda ang unang mga taon, totoo yon. Pero habang lumilipas ang panahon, may nagbago. Hindi ko alam kung kailan eksakto. Pero isang araw gumising ako at naramdaman kong buhay ko ang buhay ng ibang tao. Parpareho ang bawa araw, predictable, safe.
Parang unti-unting nalulunod ako. Mas masakit sa akin ang mga salita kaysa inaasahan at ang solusyon ay patayin ako. Tanong ko ng basag ang boses. Hindi patayin para makalaya ako. Umiling siya ng malakas. Hindi ganun nagsimula. Sa una, iniisip ko lang ang divorce. Pero pagkatapos makilala si Ivan, naramdaman ko ulit na buhay ako. Binigyan niya ako ng atensyon. Pinaramdam na espesyal ako. At nang pag-usapan ng divorce, binanggit niya kung gaano ako kawalan financially. Sabi niya may ibang paraan. Kaya nagdesisyon kang mas mababa ang buhay ko kaysa sa financial comfort mo. Konklusyon ko, tinakpan ni Isabel ang mukha ng mga kamay. Hindi ganun kasimple. Napaka-convincing ni Ivan. Ipinakita niya sa akin ang articles tungkol sa undetectable poisons. Mga kaso kung saan nakalusot ang mga tao. Sabi niya mabilis lang, hindi ka magdurusa. Mukhang natural na heart attack. Pinaniwala niya akong iyon lang ang option. Manipulate ka niya, sabi ko, pero ikaw ang pumili na sumunod. Nag-transfer ng pera, inaprubahan ang plano, dinala ang quote na may lason sa bahay natin. Ibinigay mo sa akin ng may ngiti. Iminungkahi mo na isuot ko sa dinner ng kumpani ko. Bawat hakbang ay desisyon mo. Umiyak siya ng mas malakas. Alam ko, Diyos ko, alam ko. At natatakot ako mula nang ibigay ko, yon sa'yo. Halos hindi ako makatulog na iniisip kung ano ang mangyayari. Kung ganun, bakit hindi mo pinigilan? Demand ko. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit hindi mo nalang itinapon ang maldita quote at tinapos to? Tinitigan ako ni Isabel ng desperado dahil natakot ako. Takot kay Ivan, sa alam niya, sa magagawa niya. May lahas siyang ebidensya ng involvement ko. Pwede niya akong ibagsak anumang oras at natakot akong mawala ka sa ibang paraan. Nagalit ka sa akin. Naharapin ang consequences. Takot kay Ivan. Paulit-ulit ko nang hindi makapaniwala. Isabel, ikaw ang nagsimula nito. Ikaw ang naghanap ng paraan para patayin ako. Si Ivan ay paraan lang. Tumango siya ng miserable. Tama ka. Hindi ko masisisi siya lang. Ako yon. Ako ang gumawa ng mga desisyon. Ako ang tumawid sa bawat linya at ngayon babayaran ko. Diba? Pupunta ka ba sa pulisya? Hindi tanong yon. Naupo ako sa harap niya. Pinag-aralan ang mukha niya. Bahagi ng akin ay gusto ng satisfaction na makita siyang ganito. Basag at takot. Pero puro emptiness lang ang nararamdaman ko. Dapat, sabi ko sa wakas, dapat kitang isurrender kasama ng lahat ng ebidensya at makita kang makulong dahil sa attempted murder. Hustisya yon. Tama yon. Tumango siya. Tinatanggap ang kapalaran. Naiintindihan ko. Deserve ko ang lahat ng darating. Pero bago ko gawin yon, dagdag ko. Kailangan kong malaman ang ilang bagay. Una, ang life insurance. Magkano? Nagdalawang isip si Isabel bago sumagot. 15 milyon pesos. Inupdate ko, yon 3 buwan na ang nakalipas nang hindi sinasabi sa'yo. Pinalsipi kong pirma mo sa documents. Isa pang trahisyon, isa pang kasinungalingan. At ang plano ay hatiin ang pera kay Ivan. Tumango siya. 50 tandang bawas 50. Makukuha niya ang parte niya. Ako ang sa akin. At aalis kami ng bansa ng magkasama. Saan? Tanong ko sa morbid curiosity. Costa Rica, sagot niya ng mahina. May contacts si Ivan doon. Magsisimula ulit kami ng may bagong identities. Kahanga-hanga ang elaboration ng plano sa kasamaan nito. Pangalawang tanong, may iba pa bang involved? May iba bang nakakaalam sa plano ninyo? Umiling siya ng malakas. Kami lang dalawa. Iginiit ni Ivan na panatilihing sekret na sekret. Kahit ang contacts niya, ay hindi alam kung ano ang gagawin ng chemicals. Pangatlong tanong, sabi ko habang tinitingnan siya diretso. Kung hindi mo na sumubok si Oscar ng quote, kung ako ang nagsuot at nagsimula magkasakit, hahayaan mo ba akong mamatay o amin ka at tatawag ng ambulansya? Ito ang tanong na pinakanatakot ako. Ipinikit ni Isabel ang mata. Bagong luha ang tumutulo. Matagal siyang hindi sumagot. Hindi ko alam. Inamin niya sa wakas ng basag ang boses. Talagang hindi ko alam. Gusto kong maniwala na gagawin ko ang tama. Naamin ako at maghahanap ng tulong. Pero ang totoo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mismong sandali at yon ang pinakanakatatakot sa akin kaysa kahit ano. Brutal ang honesty niya. Kahit hindi excuse, kahit hindi justification, pero kahit papaano totoo. Tumayo ako at lumakad sa bintana. Tinitingnan ang labas ng walang talagang nakikita. Umalis na si Ivan. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Binigyan ko ng 24 oras para mawala kapalit ng complete confession. Malamang wala na siya sa bansa. Narinig ko na biglang huminga ng malalim si Isabel. Bakit mo yon ginawa?
Pwede mo na siyang ipaaresto. Humarap ako sa kanya dahil hindi siya importante. Mahinang lalaki na gumawa ng masama para sa pera at libog. Ikaw ang talagang mahalaga rito. Ano ang gagawin mo sa akin? Tanong niya nang nanginginig ang boses. Ito ang million-peso question. May lahat ako ng ebidensya para sirain ang buhay niya. Ang confession ni Ivan, ang forensic analysis ng quote, ang emails, ang bank transfers, ang recording ng usapan natin ngayon. Pwede kong isurrender sa pulisya at makita siyang maproseso dahil sa premeditated attempted murder. Mga taon, baka dekada sa kulungan. Narito ang mangyayari, sabi ko sa wakas. Bukas, pupunta ka sa abogado at magpapagawa ng divorce agreement. Ibibigay mo sa akin ang lahat. Ang bahay, ang savings, ang investments, lahat. Isusulat mo rin ang complete confession ng involvement mo sa murder plan. Ang confession na yon, kasama ng lahat ng ibang ebidensya, itatago ko sa safe place. Kung susubukan mo man akong i-contact, lumapit sa akin, o gumawa ng kahit ano na maramdaman kong banta, diretso lahat sa pulisya. Tinitigan ako ni Isabel na may halo ng shock at ginhawa. Hindi mo ako isusurrender. Halos bulong lang ang boses niya. Hindi agad, sagot ko. Pero mabubuhay ka habang buhay na alam mong anumang oras pwede kong baguhin ang isip ko. Bawat araw gigising ka na nagtataka kung ngayon na ba ang araw na magdedesisyon ako na tama na. Yan ang magiging kulungan mo, Isabel, hindi yari sa rehas at selda, kundi sa patuloy na takot at pagsisisi. Higit pa yan sa deserve ko. Sabi niya nang walang buhay ang boses. Tama siya, malamang ganun nga. Pero hindi ko ginagawa to dahil sa awa. Ginagawa ko para sa kontrol. Inagaw ni Isabel ang kontrol sa buhay ko sa pamamagitan ng pagplano ng kamatayan ko. Ngayon ako ang may kontrol sa kapalaran niya. Pwede siyang mabuhay, pero sa terms ko lang, sa katiyakan na ang kalayaan niya ay nakadepende ng buo sa kalooban ko. May hanggang weekend ka para ipak ang mga gamit mo at maghanap ng ibang matitirhan. Pagbalik ko sa trabaho sa Lunes, ayaw kong makita ka rito. Iwan mo ang case mo, access card, kahit anong konektado sa bahay na to. Isabel, kung makita o marinig ko man ang balita mo sa labas ng legal divorce proceedings, hindi ako magdadalawang isip na pumunta sa pulisya. Tumango siya, naiintindihan na walang space para mag-negotiate. Naglakad ako patungo sa pinto para lumabas. Kailangan ko ng hangin, espasyo, distansya mula sa babaeng ito na minsan ay minahal ko. Jomar, tawag niya nang nasa doorknob na ang kamay ko. Huminto ako pero hindi humarap. Sorry ako. Alam kong wala ng saysay ngayon. Alam kong hindi binabago ang ginawa ko. Pero talagang sorry ako. Sinira ko ang lahat. Sinaktan ang tanging taong laging nandyan para sa akin at kailangan kong mabuhay kasama niyan habang buhay. Sagot ko nang walang emosyon. Mabubuhay ka nga kasama niyan. Lumabas ako ng bahay nang hindi lumilingon. Sa hotel ulit ako natulog that night. Hindi ko kayang manatili sa parehong bahay, kay Isabel alam ang lahat ng alam ko. Naupo ako sa kama na nakatitig sa kisame. Pinoproseso ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw. Isang linggo na ang nakalipas, normal, predictable, safe ang buhay ko. Ngayon sumabog lahat. Inihayag ang mga katotohanan na hindi ko inakalang haharapin. Sinusubukan akong patayin ng asawa ko. Parang surreal pa rin ang mga salitang yon sa isip ko. Kinabukasan, sinunod ni Isabel ang lahat ng hiniling ko. Kinausap ako ng abogado niya na may prepared na divorce papers. Ibinigay niya ang lahat ng walang laban, walang negotiasyon. Natanggap ko rin ang written confession niya. Detalyado at pinirmahan. Inaamin ang buong involvement sa murder plan. Itinago ko kasama ng lahat ng ibang ebidensya sa safety deposit box sa bangko. Insurance ko laban sa anumang future move niya. Biyernes ng hapon, habang nasa trabaho ako, may message ako mula kay Isabel. Nakapak na ang mga gamit ko. Alis ako ngayong gabi. Nasa kitchen table ang case. Hindi ka na makakarinig sa akin maliban kung talagang kailangan para sa divorce. Mag-ingat ka, Jomar. Yon lang. 17 taon ng kasal na nabawasan sa malamig at maikling text message. Binarang ko ang message nang walang reply. That night, binisita ko si Oscar sa bahay niya. Fully recovered na siya mula sa reaksyon sa coat. Kahit may ilang discolored spots pa sa balat na sinabi ng doktor na mawawala rin. Mas maganda na ang hitsura mo. Sabi ko pagbukas niya ng pinto, ngumingiti siya. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Kahit hindi ko pa rin eksaktong naiintindihan kung ano ang nangyari sa akin. Sabi ng doktor, malubhang allergic reaction. Pero hindi nila eksaktong natukoy kung saan. Naupo kami sa sala niya. Kailangan kong magdesisyon kung gaano karami ang ikukuwento. Sa wakas,
Pinili ko ang edited version ng totoo. May kontaminasyon ng industrial chemicals ang quote, sabi ko. Malamang sa manufacturing o shipping process. Puro malas na naapektuhan ka ng ganun kalala. Pinagsuri ko ang quote at nakumpirma na may substances na hindi dapat naroroon. Hindi buong kasinungalingan. Inomit ko lang ang attempted murder part. Umiling si Oscar ng gulat. Grabe. Pwede kang ikaw ang unang sumubok niyan. Mabigat ang bigat ng mga salita niya. Alam ko, sagot ko. Swerte talaga na gusto mong subukan muna. Tumawa siya nang hindi alam kung gaano literal ang sinabi ko. Sa susunod na magdala si Isabel ng mamahaling damit mula sa biyahe niya, mas mabuti i-test muna. Ngumiti ako ng walang humor. Wala nang susunod na beses. Naghihiwalay na kami ni Isabel. Tunay ang gulat sa mukha niya. Ano? Bakit? Akala ko okay kayo. Hindi ko alam kung saan magsisimula nang hindi nagre-reveal ng sobra. Hindi gaya ng mukha, sabi ko lang. May mga bagay akong natuklasan tungkol sa kanya. Sa relasyon natin na hindi ko kayang patawarin. Mas mabuti na ganito. Inilagay ni Oscar ang kamay sa balikat ko nang may empatiya. Sorry, Jomar. Kung may kailangan ka, kahit ano, nandito ako. After all, parang kapatid mo rin ako. Nagpasalamat ako sa suporta. Hindi kailanman malalaman ni Oscar na ang innocent curiosity niya na subukan ang eleganteng quote ang nagligtas sa buhay ko. At mas mabuti nga, ang kalaman na gaano kalapit siyang mamatay, dahil sa regalo mula sa sariling kapatid ay pasanin na ako lang ang dapat magdala. Walang dahilan para matrauma si Oscar sa katotohanang yon. Kakaiba ang mga sumunod na linggo. Walang laman ang bahay nang wala si Isabel. Pero mas malinis din. Parang naalis ang isang bagay na lason sa hangin. Pinalitan ko ang mga lock. Kahit ibinalik na niya ang case. Inayos ko ulit ang mga espasyo. Tinanggal ang anumang visible trace ng buhay namin magkasama. Mga wedding photos, souvenirs mula sa travels. Mga regalo na binigay namin sa isa't isa sa mga taon. Lahat ay inempek at inilagay sa atik. Tinawagan ako ni Mauro ng maraming beses. Tinatanong kung napunta na ba ako sa pulisya. Sa bawat beses, sinasabi kong hindi pa, na hinahawakan ko sa ibang paraan. Sa wakas tumigil siyang magtanong. Kahit naririnig ko ang disapproval sa boses niya. Naniniwala siyang dapat makulong si Isabel. Baka tama siya, pero ito ang desisyon ko, ang buhay ko, ang paraan ko para maghanap ng hustisyang katulad. Mabilis na naproseso ang divorce dahil walang nilabanan si Isabel. Sa loob ng 2 buwan, opisyal na kaming hiwalay. Lumipat na siya sa ibang lungsod, ayon sa abogado niya. Nagresign na siya sa trabaho at nagsisimula ulit sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Hindi ko tinanong kung saan at hindi na rin ako interesado. Gusto ko lang siyang malayo, wala sa buhay ko, hindi na makakasakit pa. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari kay Ivan Santos. Pagkatapos ng pagkikita namin, nawala siya ng tuluyan. Paminsan-minsang nagsisearch ako ng pangalan niya sa internet. Pero wala akong nahanap. Malamang nasa bansa na walang extradition treaty. Nabubuhay sa ibang pangalan. Baka nagsisisi o hindi. Ang ilang lalaki ay hindi talaga natututo. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang buuin ulit ang buhay ko. Mulay akong makipag-ugnayan sa mga kaibigang napabayaan ko noong kasal pa kami. Nag-enroll ako sa photography class na matagal ko nang gustong subukan. Nag-travel ako mag-isa sa mga lugar na lagi kong gustong puntahan, pero walang interes si Isabel. Dahan-dahan, masakit man, nagsimulang matuklasan kung sino si Jomar sa labas ng pagiging asawa ni Isabel. Nakatulong ang therapy. Ang therapist ko, isang matalinong babae na nagngangalang Daniela, tinulungan akong iproseso ang trahisyon nang hindi ako kainin nito. Ang ginawa niya ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kanya at wala tungkol sa iyo. Paalala niya sa akin palagi. Hindi ikaw ang dahilan nito. Hindi mo deserve to. At may karapatan kang maghilom sa sarili mong bilis at sa sarili mong paraan. Mga salitang lifesaver sa mga madilim na araw. 6 na buwan pagkatapos ng insidente, dumating ang sulat mula kay Isabel. Sa pamamagitan ng abogado niya, walang return address. Binuksan ko nang nanginginig ang kamay. Hindi sigurado kung ano ang asahan. Maikli ito, Jomar. Hindi ko inaasahan o hinahanap ang pagpapatawad mo. Gusto ko lang malaman mo na ang taong naglano, nasaktan ka, ay wala na. Sa mga buwan na ito, nagpa-deep therapy ako. Hinaharap ang mga demonyo na nagdala sa akin sa mga desisyong yon. Naiintindihan ko na ngayon na lubhang sira ako. Naghahanap ng madaling solusyon sa komplikadong problema. Walang excuse sa ginawa ko. Nabubuhay ako araw-araw na may bigat ng guilt na yon. Pero nabubuhay din ako araw-araw na nagpapasalamat na hindi ko natuloy. Na nailigtas ka ni Oscar nang hindi niya alam.
Sana makahanap ka ng kaligayahan, Jomar. Deserve mo yon higit sa kahit sino. Isabel. Binasa ko ang sulat ng 3 beses bago itago. Hindi ako sumagot. Walang masasabi. Para sa kanya ang mga salita na yon, hindi para sa akin. Bahagi ng healing process niya. Pagsisikap na makipag-ayos sa ginawa niya. Wala na ako sa equation na yon, hindi na asawa, hindi na biktima, hindi na hukom. Simpleng lalaki na nakaligtas sa kakilakilabot at pumipili na magpatuloy. 1 taon pagkatapos ng insidente, sa maaraw na araw ng tagsibol, naglilinis ako sa atik na makita ko ang box na may wedding photos. Naupo ako sa malikabok na sahig at tiningnan isa-isa. Si Isabel ng bata at masigla sa ivory wedding dress. Ako sa itim na suit na akala ko ay sopistikado. Pareho kaming nakangiti, puno ng pag-asa at pangako ng future magkasama. 2 tao na walang kaalam-alam kung paano matatapos ang kwento nila. Umiyak ako sa unang beses mula nang mangyari lahat. Hindi para kay Isabel o sa ginawa niya sa akin. Umiyak ako para sa 2 taong yon sa photos na talagang naniniwala sa pag-ibig nila. Na talagang akala nila magtatagal magpakailanman. Umiyak ako para sa pagkawala ng innocence na yon, ng tiwala na yon, ng pananampalataya na ang mga minamahal mo ay hindi sadyang saktan ka. Pagkatapos umiyak, ibinalik ko ang photos sa box at sinelyohan. Oras na bitawan na. Ngayon, 2 taon pagkatapos, iba na ang buhay ko. Pero mas mabuti sa paraang hindi ko inakalang posible. May kapayapaan ako, may kontrol sa sariling kapalaran, at may isang bagay na halos mawala sa akin. Buhay. Bawat umaga, nagigising akong nagpapasalamat na buhay ako, na nakaeskepe sa kapalarang maingat na pinlano para sa akin. Regular na nagkikita kami ni Oscar. Pinagbuklod ng bond na hindi niya kailanman buong maiintindihan. Nakalock pa rin sa safety deposit box ko ang ebidensya ng attempted murder. Paminsan-minsan nagtatanong ako sa sarili kung dapat ko bang isurrender sa authorities, kung dapat bang harapin ni Isabel ang legal consequences sa sinubukan niyang gawin. Pero pagkatapos naalala ko na nabubuhay na siya sa sariling parusa, nagigising araw-araw na alam na nakadepende ang kalayaan niya sa katahimikan ko, na anumang oras pwede kong baguhin ang isip. Yan ang kulungang walang hukom ang maaring utusan. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito, yun ay hindi talaga natin lubos na kilala ang ibang tao. Pwede tayong mag-share ng mga taon, dekada, buong buhay sa isang tao, at matuklasan pa rin na may lalim na hindi natin nakita. Pero natutunan ko rin na mabuhay pagkatapos ng ganitong trahisyon. Kahit gaano kasakit, possible, hindi madali, hindi mabilis, pero possible. At sa kabilang dulo ay may bersyon ng sarili mo na mas malakas, mas matalino, mas maingat, pero mas buhay kaysa dati. At tungkol sa quote na halos nagastos ang buhay ko, hindi ko na muling nakita pagkatapos kong ibigay kay Mauro. Nakasil pa rin sa kung saan sa lab niya. Ebidensya ng krimen na technically ay hindi nangyari. Paminsan-minsan nagtatanong ako kung ano ang mangyayari kung may makakita nito sa future ng walang konteksto, walang alam sa kwento. Quote lang na kulay gray, elegante, mukhang walang masama. Walang mag-akala ng mortal na intensyon na natahi sa loob nito. Pero ako, laging alam ko ang totoo. At ang katotohanang yon ang nagpalaya sa akin.